Sabi ko sa inyo nung Sunday, ang pagtaas ng faith ay paglaki ng ating magagawa. So there are things na nadidelay kasi tanggapin na hindi paabot ng faith. Tumataas ang faith kapag mas nakikilala si Jesus. Yun. That's the reason kaya nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig kasi nakilala niya si Jesus at that time as Jesus who walks on water. Kaya sabi niya, Panginoon, pupuntahin mo ko sa iyo. Halika, at nakalakad din si Peter. Hindi yun dati nagagawa ni Peter. Nagawa lang niya yun kasi nagpakilala si Jesus sa kanila in a different way. So makikita natin na ang makilala si Jesus, makilala ang Diyos, ay nagpapataas ng ating faith at nagpapataas ng ating magagawa. Kaya ngayon, by God's grace, muli makikilala natin si God as our only source. And this is the title ng isa-share ko sa inyo, God is my only source. 1 Corinthians 8 verse 6, subalit para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang Ama. Sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay, at tayo ay para sa Kanya. Iisa lamang ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya, nagmula ang lahat ng mga bagay at tayo nabubuhay sa pamamagitan niya. Wow! Itong verse ng ito ang nagsasabi na lahat ay nagmula sa Diyos at sa pamamagitan ni Jesus, nagmula ang lahat ng mga bagay. Kung sa Diyos Ama, nagmula ang lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan ni Jesus, nagmula ang lahat ng mga bagay, then, God is and should be our only source. Dahil sa Kanya nagmula ang lahat ng mga bagay Wala namang sinabing, at nagmula ang lahat ng mga bagay kay Sister M. O nagmula ang lahat ng mga bagay kay President Bongbong. Walang ganun Nagmula ang lahat ng mga bagay sa Diyos Ama at sa pamamagitan ni Jesus, nagmula ang lahat ng mga bagay. Now, napakadaling sabihin na si God ang ating source. Napakadali. God is my source. Okay. Pero malalaman mo talaga kung sino ang source mo kung titingnan mo ang response mo sa mga pagsubok. Kung hindi ka nakapasa sa exam, tingnan mo ang response mo. Kung hindi ka natanggap sa work, kung nawala ng trabaho, kung nalugi ang negosyo, kung nasira ang relasyon, kung merong issues sa health. Why? Because these things ay mga bagay na mahalaga sa tao. At mapapansin mo, mahalaga lang yung sa tao habang siya nasa lupa. Yung sinabi kong yon, work, health, makapasa sa exam, mahalaga lang yun habang narito. At kapag ikaw ay nagwo-worry, natatakot, nagpapanik, nalulungkot, at matagal nang nalulungkot, then it means God is not your only source. Bakit po? Kasi naroon pa naman si God, hindi naman umalis, hindi ka naman iniwan. Bakit ka malulungkot? Tingnan ninyo kapag matagal nang nalulungkot, nasasanay ang utak sa ganoon. Aakalain ng brain na yun na ang normal. Kaya kikilos ang brain para panatiliin yung akala niya ay normal. Ang brain ng tao ay magpuproduce ng chemicals to keep the brain in that condition. Alin? Yung malungkot. Kaya ito ay pag nagtagal ang lungkot, nasanay si brain, ito ay nagiging depression. Depression kasi ang akala ng utak, yun na ang normal na condition niya. Na samantalang yun naman ay pansamantala lamang dapat. Sabi ng mga na-depress, basta na lang sila nalulungkot.
Wala namang dahilan. And it could be, without his or her knowledge, is because sinanay niya ang kanyang sarili na malungkot. Sinanay niya. Kaya wala na sa balance ang kanyang brain. Hindi siya out of balance na. So anong ginagawa ng mga doktor? Binibigyan nila ng gamot to keep the balance. Kasi mali na ang pagkaka-wired, mali na ang akala ng brain na normal. Akala niya normal na ang malungkot. Kaya sasabihin nila, hindi ko naman, basta nala ako nalulungkot hindi nyo naunawaan. Okay. Akala ng brain yun ang normal. Alam mo bang it is true sa lahat ng addiction? Let's say pornography. Kapag ito'y laging ginawa, nasasanay ang brain at yan ay nagpuproduce ng kung ano-anong mga hormones, ng kung ano-anong mga chemicals, ang akala ng brain yun ang normal. Kaya siya may tendency laging pupunta doon kasi sanay ang brain doon. This is the reason kung bakit ang sabi nila, it takes 21 days to form a habit. Kung gusto mong meron kang gawin na maging habit mo, gawin mo ng sunod-sunod sa 21 days. Bakit? Nire-rewire yung mga electrical impulses sa brain, yung chemicals, nire-rewire. Ito ang sabi ng Bible na renew your mind. Somebody learned this. Siya'y malungkot. At nalaman niya na kapag ka nagtagal ng lungkot, ay magiging normal. Kaya nagpasya siya. Sabi niya, ititigil ko na ang pagiging malungkutin. Baka akalain ng brain ko, yun ang normal ko. At tumigil siya. May sasabihin ako sa inyo, you can stop being sad. Decision mo yon. Magpasya ka sa araw na ito na ikaw ay titigil ng malungkot. Okay. Maaaring iba't ibang sitwasyon ang dinaanan. May mga dinaanan talagang malulungkot. Isa sa mga malulungkot na dinaanan ay loss of something or someone, loss of relationship, painful experiences. Okay. May sasabihin ako sa iyo. I am giving you the permission to be sad. Pero hindi kita binibigyan ng permission to remain sad. It's in the past. Today is a new day. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Iisipin mo lang ito. Ano mang nangyari sa iyo, okay, hindi magandang childhood mo. Ito lang ang sasabihin mo, ay ano ngayon? May nangyari sa iyo, you experience injustice. You experience loss. So what? Ano ngayon? Bakit? Pwede ka namang magpasya eh. Pwede kang magpasya. Na today, I am stopping being lonely, being sad, and today I am deciding to rejoice in the Lord. Hindi lamang iyan sa sadness. Tingnan ninyo ha. Kung lagi na lang ang napapakinig sa bahay ay worry, fear, baguhin ninyo ang mga vocabulary ninyo sa bahay. Kayong mga magulang na mahal ninyong inyong mga anak, puro kayo takot, puro kayo fear. Ay, wag, baka mangyari, baka ganito. Wag, baka. Without you knowing it, itinatransfer ninyo sa anak ninyo ang inyong mga fears. I remember I invited a youth sa camp. At I remember ang camp ay sa Rizal. It's a big, malaki yung space. At ako'y nagkukwento sa kanya to encourage him na mag-attend ng camp. At noon sinabi ko na ang laki ng lugar na yon.
Marami ka doong, marami doong games, everything ganyan. Alam mo, ang sabi niya, malaki ang lugar, ay di pwede pala akong magkawalaan doon. And you know what? I learned, yung mother, mahal na mahal siya, puro na lamang, oy baka ano ha, baka ganyan na, baka ganyan. Mothers, kayo naunawaan ko. Kayo ay magaling kayong mag-mother. Lalo na't ang anak mo'y lalaki, utang na loob. Huwag mo yang putulan ng pakpak, huwag mo yang pilayan. Hayaan mo yang masaktan, hayaan mo yang dumaan sa mga pagsubok, hayaan mo, huwag mo lagi siyang i-shelter. Why? Kasi pag puro fear and worry ang narinig niyan, yon ang magiging normal sa kanya. Kaya may mga tao na habitual warrior. Laging pa-negative ang takbo ng isip. Kasi sinanay niya ang isip niya. Napakagaling ng ating brain mag-adjust. Akala ng ating brain ay yun ang normal na takbo ng isip. Kaya mamaya pa, ang worry ay nagiging nervyos na. Basta na lang kinakabahan, wala daw namang dahilan. Nagpapalpitate, hindi daw naman niya mapigilan. Natatakot siya nang hindi niya malaman ang reason. Kaya anong ginagawa? Binibigyan ng pampakalma. Bakit? Hindi na balance ang brain. Kailangan balansahin na ang chemical sa isip. May sasabihin ako sa inyong pinakamatinding pampakalma. Ito'y ang matutuhang ibigay sa Diyos ang lahat na alalahanin. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Pag nagsisimula pa lamang ang alalahanin, tumigil ka sa iyong isipay manalangit, sabihin mo, Panginoon, ito'y binibigay ko sa iyo. Ito'y maging reflex action mo na. Ito'y maging automatic sa iyo. Tuwing magsisimula ang alalahanin, kung ano man yon, hindi mauubusan ng alalahanin sa mundong ito. No wonder ang sabi ng Diyos ay, do not worry. Huwag kang mabalisa. Bakit? Kasi pag tumingin ka sa mundong ito, lagi kang may kababalisaan. Yung may dalang sasakyan, nagpark, iniisip ngayon, ayos kaya yung parking ko? Yung kayang tatabi doon ay marunong magbukas ng pinto, baka pag nagbukas tamaan ng sasakyan ko. Ay may motor na katabi, baka naman doon pa nagpark yung motor, baka magasgas Akala mo, kapag hindi ka tumigil, mamaya ikaw ilalabas na, tititigan mo at lalabas ka na. Ganon kumilos ang fear at ang worry. Napakamakapangyarihan na yan kapag hinayaan mo. So, basta nagsimula na ang worry, Lord, I give this to you. Amen ba? Kaya napakahalaga na ang Diyos ang iyong only source. Siya ang source ng lahat ng bagay. Siya rin ang source ng kapayapaan. God is the only source of peace. Basahin ko sa inyo ang Awit 4 verse 7 and 8. Pinaliligayan niyo ako higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Sabi ng psalmist, pinaliligayan mo ako higit kaysa doon sa mga mayayaman. Verse 8. Kaya nakakatulog ako ng mapayapa dahil binabantayan ninyo ako, O Panginoon. Napaka-blessed naman ang taong ito. Why? Sa gitna ng lahat ng alalahanin, ay napakahimbing ng tulog. Sino dito ang pagtulog pa lamang ay struggle na? At habang napapatingin sa orasan, ay alas 3 na ako gising pa Alas 4 na. Ay nako, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ibinibigay ko lahat sa iyong aking alalahanin. Amen ba? Dumaan tayong lahat sa pandemic. Diga?
At ipinakita ng pandemic sa atin kung nasaan nakalagay ang ating peace o kapayapaan. Meron kang ang sasakyan, bagong-bago, hindi mo naman magamit, bawal mag-travel. May pera ka nga, gusto mong kumain ng masarap-sarap, wala namang restaurant na bukas. Gusto mong magpalamig, pupunta sa mall, magwi-window shopping, yung bibili ng bintana. Sarado naman ang mall. May face mask ka, pinadodoble pa, kasi kahit may face mask, nagkaka-COVID. May pera kang pang-ospital. Ang ospital na may walang bakante. May pamilya, hindi madalaw. Anong ibig kong sabihin? Lahat na nagbibigay sa atin ng kapanatagan noon ay nawala. Noong panahong yon ay hinog na hinog para mag-worry, matakot, mag-isip ng negative. Noon itong aking mga anak nasa ospital, ay ako'y hanga Baga ito hindi nagkakasakit, ay silang ang puntahan doon ng mga may COVID. At that time, pandemic, naging maliwanag sa marami na Diyos lang ang pwedeng pagkuhanan ng kapayapaan. At that time, marami ang naghanap kay God. At that time, maraming nakadiscover ng ating FB and YouTube channel. Hanggang ngayon ay followers at mga online members. Bakit? Kasi sa moment na yon, sa panahong yon, nalaman ng mga tao na hindi nila pwedeng asahan ang anuman upang magbigay sa kanila ng kapayapaan. In one period of time, nakuha lahat yon. Ay may kapayapaan ako, napakalapit naman ng ospital pagkano din. May kapayapaan ako, may sasakyan ako pag kailangan pumunta. May kapayapaan ako, mayroon akong 300 milyon sa bangko interest lamang ang aking ginagastos. May kapayapaan ako, ayo nga, saan mo gagastusin? Ay, meron. Ibinili ng halaman. Sa dami naman naging plantito noon. At talaga namang sa mahal ng halaman noon. Okay. Dalawa lang ang pwedeng asahan sa iyong mga ninanais. Dalawa lang. Ang Diyos at ang hindi Diyos. Ano po yon? Tao o bagay o anuman. Mawawala ang peace mo kapag hindi ka sa Diyos umasa. Tingnan ninyo ang sabi ng psalmist, awit 20 verse 7. May mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karwaheng pandigma, ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Verse 8, sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit kami magiging matatag at magtatagumpay. Hindi mo pwedeng ipanghalili ang anuman o sinuman sa Diyos. Anumang kahusay o kabuti ng taong iyon, hindi pa rin sila Diyos. Kung meron kang pinagtitiwala ang tao sa anuman, sa oras na ito at mamaya ay gagawin natin yon, hihingi ka ng tawad sa Diyos. Magre-repent ka at sasabihin mo sa Panginoon, patawad po at higit akong umasa sa tao kaysa sa inyo. Ang pagtitiwala sa tao sa halip na sa Diyos ay magresulta sa panghihina at tuluyang pagbagsak. Ito naman hindi ko sinasabi para mawalan na tayo ng tiwala sa tao. Pero pag ang pag-uusapan ay pagtitiwala, sa Diyos lang talaga kailangang ibigay ang pinakamalaking pagtitiwala. Marami din namang taong ang nangako at tinupad nila. Marami din naman. Again, tingnan mo yung katabi mo. Ilang pangako na ang tinupad niyan. Hindi naman ho nangangako, ay tinupad niya lahat.
Pero kahit ilang pangako ang tinupad niya, aalisin mo pa rin sa Kanya ang pagtitiwalang dapat sa Panginoon mo binibigay. Ay, ako'y tiwalang-tiwala niya sa asawa ko. Oo, hindi yan natingin sa ibang babae. May sasabihin ako sa iyo, ha? Ako naman ay naniniwala yung iyong asawa ay mapapagkatiwalaan. Ako'y naniniwala. Pero hindi ako nagtitiwala. Sa Diyos ako nagtitiwala. Dahil siya ang kikilos. Iba yun. Kaya marami sa atin hindi makuha yung ninanais. Mali ang iyong pinagtiwalaan eh. And by the way, siyempre, ako po malimit kong topic sa mag-asawan eh. Mga babae, huwag mong kukuhanin sa asawa mong lalaki ang anuman na tanging Diyos lamang ang pwedeng magbigay. Sasabihin mo pag ikaw ay nawala, hindi ko na alam mangyayari sa akin. Alay, alam ko, mag-asawa ka ulay. Gagamit si God ng maraming paraan para pagpalain tayo. Pero kung ang inaasahan ay hindi si God lang, then mali ang pinananampalatayanan. Tingnan ninyo ito ha. Psalms 37 verse 4 and 5. Sa Panginoon ikaw ay magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Verse 5. Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Ang ganda, no? Ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Katulad ng sabi ko kanina, ang iba'y naniniwala na hindi nila kaya magpatuloy sa buhay kung mawawala ang sinuman. Kung ganon ang nararamdaman mo, napakalaking bahagi ng puso mo ang ibinigay mo sa taong iyon. Ang puso na dapat ay sa Diyos mo binigay. Listen to this. This is what a person who made God his only source will say. At nung ito'y binabasa ko, sobrang nakakagising. Listen to this. Psalms 73 verse 25 and 26. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. Verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Okay, let me explain this to you. Sino ba meron ako sa langit kundi ikaw? At ang mundo ay walang anumang aking ninanais ng higit sa iyo. Sinasabi niyang napakahirap ng mundo kasi walang anuman sa mundo ang ninanais ko, ikaw lang. Sabi ko, Lord, ipaunawa mo naman ito sa amin. Let ma-reveal ito sa amin. Tunay na napakalayo pa namin dito. Earth has nothing I desire besides you. Alam niyo, sabi ko sa inyo kanina, yung nawalan ng trabaho, may health issues, merong hindi makapasa sa exam, kung ano-ano man, yun yung mga desire natin habang nasa lupa Pero alam mo, sabi ng psalmist, binago niya ang laro Walang anuman sa mundong ninanais ko besides you. Ikaw lang, Panginoon, ang ninanais ko. Oh, Lord, paratingin mo kami sa ganong puntos. Paano mo palulungkutin ng taong yan? Anong kukuhanin mo sa Kanya dito sa mundo na kaya magpalungkot sa Kanya kung ang Diyos lamang ang gusto niya? Alam mo, sabi pa ng psalmist, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Yes, maaaring hindi ako maging successful sa ibang parte ng buhay ko, Marami akong makitang mga disappointments. Pero, kahit bumagsak yung aking kakayanang iyan, ikaw, Panginoon, ang lakas ng puso ko. Ikaw ang lakas ko. Bakit? Siyang gusto niya
You have something na nobody can take away from you. Meron kang walang kayang kumuha sa'yo. Pera? Tunay na tunay. Pag may dumating na diyang sana all, ay di kay kiwi. Siya pa rin, ililibre kita sana all. Ay di kayo nabawasan ng pira, no? Ikay bago ang sapatos, sabi mo pareho ka kita na size. Yung, nadali na. Nakuha na, no? Anything ay pwedeng makuha sa'yo. Yung girlfriend mo nga Imek. By the way, never ask, ano ang ginawa kong mali? Never ask. You don't need to do anything for a person to leave you. Closing prayer. Ayan ang gagawin, nasa mundo Kaya napaka makapangyarihan ng psalmist na nagsasabi na walang anuman sa mundo ang ninanais ko kundi ikaw, Panginoon. Wala. Paano mo palulungkutin yan? Paano yan magbe-breakdown? Meron siyang Diyos na walang pwedeng kumuha. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Alam mo ibig sabihin niyang portion forever? Nung kasi, binigay ng Diyos sa Israelita ang promised land. Hinati-hati sa bawat tribo. Tribo ni Caleb, ito ang sayo. Ang mga Levita, hindi binigyan ng lupa. Dahil ang sabi ng Panginoon, Levita, ito yung mga pari, ito yung mga naglilingkod sa templo, ito yung tribo ng mga priests. Ang bahagi ninyo'y ako. Wala kayong lupa, ang inyong portion ay ako, ang tuwa ng mga Levita. May sasabihin ako sa iyo. Ano gang totoong habol mo sa lupang ere? Talagang marami-rami na rin naman akong na-officiate na funeral service. Ay talagang nakita ko walang dala Sinilip ko naman. Baka may titulo ng lupang dala. Wala Ang nakuha niya ay ilan lang ang metro. Ay ekta-ektare ang lupa. What is my point here? Ito bang mamahalin mo? Ito bang i-desire mo? Kaya sabi ng psalmist, ikaw ang aking bahagi, ikaw ang aking mana, ikaw ang aking inheritance, ikaw ang aking portion. I pray, ma-reveal sa atin ito, ma-develop ang ating pag-ibig katulad ng psalmist. Ako'y may nakausap, isang pastor na mga 70 years old. So, medyo malayo pang edad namin, siguro yung mga 30 years difference. Pag pastor ang nagsabi, laging totoo yon, hindi nagsisinungaling ang pastor. Okay. 70 years old, ang sabi niya, yun daw panahong yon, ang iniisip na lang niya is, ine-evaluate niya ang kanyang mga ginagawa at kanyang iniisip na lang ay, have I been faithful? Ako ba'y naging tapat? Dahil ayaw ko nang kumilos out of selfishness, out of self-interest, ang gusto ko talaga ay maisulong ang kaharian ng Diyos. At lagi niyang ine-evaluate ang sarili niya, I pray, dumating tayo sa edad na ganun tayong mag-isip. Bakit? Hindi mo naman hawak ang bukas Siguraduhin mo na kapag ka humarap ka sa Diyos, ay maririnig mo, well done, my good and faithful servant.
enter the joy of your King. Nakakatalino kapag ang nakakausap mo gano'n. Kasi nawawala ang iyong tingin sa mundo. Nawawala ang iyong akin to, kam, akin lahat. Nawawala. At ikaw ay nakakapagsabi rin, nothing on earth I desire besides you. Wala akong gusto sa mundo, kundi ikaw, Panginoon. Oh, you want peace? That, my friend, will give you peace. Kaya ikaw ay nawawala ng kapayapaan kasi worried ka, baka may mawala, baka may makuha, baka may umalis, baka may loss. Nakakawala ng kapayapaan. Another, sabihin mo nga, God is my only source. God is the only source ng iyong value o ng iyong halaga. Sabi ng 1 Corinthians 6:20, for God bought you with a price or with a high price. Matanong kita, bakit mo feel na ikaw ay mahalaga? O ano ba ang nagbibigay sa iyo ng halaga? Marami kasi sa atin, dinidikit natin ang ating identity o ang ating halaga o ang ating value sa ating itsura. Kaya pag maganda, ako si maganda. O pag pogi, ako si pogi. Yun ang iyong identity. Ang problema, yung identity niyan, ay ang bilis mabago. Kaya sa banda-banda diyan, magkakaroon ng mga enhancement. Tumatangos ang ilong. Lumalaki ang labi. Nababanat ang balat. Lumalaki ang mata. At noong nakita ka ng kaibigan mo, ang sabi sa iyo, who you? Hindi ka na makilala. Bakit? Kasi ikinabit mo, inattach mo ang identity mo sa itsura mo eh. Ay napakahirap niya. Paano pag nabagong itsura? Sino ka na? Ang iba naman, idinikit ang kanilang halaga sa kanilang possessions, material possessions. Ito mabigat. Yung iba, inattach ang kanilang identity sa opinion ng iba. Anong ibig sabihin? Sila ay concerned sa sasabihin ng ibang tao. Ano mang sinabi sa iyo, listen to this, maganda man o mabuti, ay hindi bumago sa iyo. Bigyan ka ng sample. O itong monitor na to, pwedeng sabihin ko dito, ang ganda ng kulay niya, maliit lang siya, hindi siya masyadong nakakakuha ng pansin, at saka siya ay maganda ang sound. And then, pwede ko rin naman sabihin, masyado lang itim ang kulay. Bakit ba laging itim? At saka, ang kanyang, plastic eh. Sana hindi plastic. At saka, medyo mabigat din eh. Okay. May sinabi akong maganda, may sinabi akong pangit. Let me ask you, nabago bang anyo niya? Hindi, Miski anong sabihin ko sa kanya, hindi siya nabago. May sasabihin ako sa iyo, miski anong sabihin sa ilang tao, walang nabago sa iyo. Ikaw pa rin yan. So why give so much weight sa opinion ng iba? Why? Don't let people, their opinions define you. Kaya gusto mo lagi ang kasama yung ini-encourage ka eh. Okay, napakabuting bata talagang itong si Aldrin. Napakasipag talaga. At lalo namang ginana. Ay, paano pag wala na napuri sa'yo, Aldrin? Sino na ako? Nawala ang identity ko. Kasi kinuha mo ang identity mo sa opinion ng iba. Okay? Saan pa natin kinukuha ang ating halaga? Naalala ko, nakikinig nakinig sa YouTube ng usapan sa Congress. Kasi ako nagpa-practice na pagka si Bukal Eric ay congressman na eh. Sa tulong ni Mayor Morpe. Nariyan si Mayor Liobe. Ba iyon yan po. Agang-agay tawag sa akin. Pastor, pwede ka magamit ang simbahan, evacuation center. Ay ang ating mayor yan kasipag. Ito naman hindi ko sinasabi dahil
Siya'y pero, ay tunay eh. Ay talaga naman pag nakita mo, pag di ka naman nagsipag, kung mayor mo, gayon, tapos ikaw na may, hindi siyempre kay kakanahan na rin. Di ka? Di ka? Kayo hindi nasagot, pag hindi nasagutin ang aking boss nag-iiba. Nakakatawa, yung mga konsehali nagpuntahan din dito. Aba, mga taga-munisipyo, sisipag. Sabi ko, pwede namang ipagamit sa simbahan, wala lamang nagpasok ang tao. Pwede kang merong magmamatanda doon. Ano kang dami nagmatanda? Sabi ko siya, ako'y tutulog na, dami pala ninyo. Anyway, nakakatuwa naman. Pagdating dito ng mga evacuees, may kape tayo. Yung ating kape dito, sige Ricky, magluto ng kape. Ay, dalawang lagay na ay ubos na. Bakit ubos na? Wala na akong galpong. Ay, malakas magkape to. Siya, tama na, baka hindi makatulog yung mga mamaya. Abay, nung una wala na daw cups. Sabi ko, Mayor, magpadala ka din ng cups. Abay, nagpadala nga ng cups. Kaya ibubuto ko ulit. Aba, pag yung cups, na liit na bagay, ay inisip pa niyang ipadala sa nagkakape. Mayor, KFC tayo ha? Ako hindi mo pa talaga naiimbita sa KFC. Ako'y nakikinig doon sa Congressman Dan Fernandez. Ay sabi niya, marami daw nang babas sa kanya. Pero siya daw napapatawa. Sabi nung nag-interview, bakit? Ay, hindi ko naman binabasa. Ako'y napatawa Bakit ka nga naman magiging concern sa mga opinion ng iba? Huwag mo intindihin. Hindi to. Ay, miski ka may mambasa yun, hindi mo naman binabasa. And then, I heard naman si Doc Willie. Ang kanyang sinisisi yung mga nangbasa kanya. So, ibig sabihin, apektado siya ng mga opinion ng tao. Church, hindi tayo ganun ha. Meski anong sabihin ng iba, ikaw pa rin yan. Walang nabago sa iya. Ha? Walang nabago sa iya. Ito ang marami. Ang marami kinuha ang kanilang halaga sa kanilang karir o sa ginagawa. Ay ano mangyayari kung ito'y mawala na? Sino ka na? Ano ka na? Kung hindi mo na magawa bukas ang ginagawa mo ngayon, mawawala na rin ba ng halaga ang buhay mo? Tulad ng athlete na na-injured, katulad ng artistang nalaos, ng politikong natapos ang term, professional na nag-retire. Pag nawala na ang ginagawa, hindi na nila kilala ang sarili nila. Kasi ang kanilang halaga ay dinikit nila sa kanilang ginagawa sa halip na kung sino sila kay Jesus. Church, listen to this because you will hear who you are. Maririnig mo ang iyong identity. Ikaw ito, John 1:12. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Ito ang identity mong walang makakakuha sa iyo. Ikaw na nanampalataya sa Panginoong Hesus, tinanggap ang Panginoong Hesus na iyong Diyos, Panginoon, tagapagligtas. Ikaw ay anak ng Diyos at iyon ang identity mo, ikaw yon. Ika'y anak ng Diyos. Walang makakabago doon. Gagawin ng Diyos ang lahat para ikay mapanatili sa Kanya. So, dulang iwan ng 99 para hanapin ang isang nawawala. Sasabihin ko sana'y nagwawala. Pero kung ako sa iyo, ba't mo ka pipiliin maging isa doon sa 99? Abay, sumama ka sa 99. Bakit laging gusto mo ikihanapin? Di ka po ang mabuting pastol ay hinahanap ang nawawala. Ay ano ngayon? Ako'y nawawala. Ay alam mo pala, di bumalik ka. Ba't mo
targetin yung ikaw yung isang nawawala, pwede namang ikay bumalik. Ha? Huwag mong gagamitin yun na pangbato para ikaw ay magpaalaga. Are you there? Pero ang Panginoong Yesus, gagawin lahat para ikaw ay mapabalik sa kanyang pag-ibig. Napakaraming verse na magpapakita kung sino ka. Galatians 2:20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Ito ang identity mo. Ikaw ay iniligtas ng Panginoong Yesus, ibinigay ang kanyang buhay, mahal ka ng Panginoong Yesus. Iyon, ikaw. Ikaw ay iniligtas. Ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa iyo at ibinigay ang buhay para sa iyo. Iyon ikaw. Kaya, alam mo, kapag ka may bumubulong sa iyong kaaway, nasasabihin sa iyo, ikaw ay walang kwenta, wala kang kakwenta-kwenta, wala kang binatbat, wala kang sinabi, wala kang halaga. Wala ka. Ito ang sabihin mo sa kanya. Bakit ang pinakamalaking ibinayad sa anuman, sa buong mundo, sa history na ng creation, ay bakit ibinayad para tubusin ako? Hindi mo alam ang halaga ko. Ito ang halaga ko. Tinubos ng Diyos Ama ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak at mamatay sa krus para bayadan ng kasalanan ko. Iyon ang ibinayad para sa aking kaligtasan. Sasabihin mo, wala akong halaga. Sa paningin ng Diyos Ama, ako ay napakahalaga. Sukdulang ibayad ang nag-iisa niyang anak at bayadan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Kaya pag may bubulong sa iyo at sasabihin ni ikay walang halaga, walang pumapansin sa iyo, ikay kawawa, kawawa. Sabihin mo lamang, may isang Diyos na namatay para sa akin. Baka may nagpunta ditong nagse-self-pity. Nagpi-pity party, may nangyari, kawawa ako, may sasabihin ako sa iyo, magpaparty ka rin lamang, pity pang napili mo. Hindi bagay sa Kristiyano ang nahahabag sa sarili. Hindi bagay. Hindi mo lang alam kung gaano ka kamahal ng Diyos. Kapag Diyos lang ang only source ng iyong value o ng iyong halaga, hindi ka may insecure. Hindi mo kailangan ng maraming puri at encouragements. Kaya nga, huwag ka lagi magsabi ng ginawa mo para kayo mapuri. Hindi mo kailangan ng puri. Ako ho, nagtimpla ng kape. Ako ho, nagtimpla ng kape. Oo nga. Purihin niyo ako. Puri. Hindi mo kailangan. Bakit? Kasi alam mo ang halaga mo. Hindi mo kailangang purihin para madagdagan ang halaga mo. Alam mong ikay mahalaga, purihin ka man o hindi. Hindi mo kailangang ma-recognize o ma-promote para maramdaman mong mahalaga ka. Ang hirap naman dito eh. Hindi ako na-recognize dito ang aking achievement, ng aking contribution eh. Hindi mo kailangan. Hindi mo kailangan ng 300 milyon sa bangko na naka-time deposit at ang ginagasos mo lamang interest para ma-feel mo mahalaga ka. Hindi. Your value was set before you were born. Ang halaga mo'y nandoon na bago ka pa'y sinilang. Ephesians 1:5, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Hindi ka pa pinapanganak, ikaw ay nakadestin na maging anak ng Diyos. Yun ang halaga mo. Hindi ka pa pinapanganak, nakaset na ang halaga mo. Meaning, wala nang pwedeng magbago ng iyong value, ng iyong halaga. Ano man mangyari sa lupa, bakit? Nakaset na yon bago ka pa ipinanganak. Ang halaga mo ay ikaw ay anak ng Diyos. Amen?
Paglabas mo dito, nakataas ang noo mo. Bakit? Alam mong mahalaga ka eh. Alam mong kung sino ka. At kahit pa ikay tumanda, kahit pa hindi mo na magawa ang nagagawa mo, kahit mawala ang kung ano man pinagkukuhanan mo ng halaga, it will not affect you. Bakit? Because hindi iyon ang magbibigay ng halaga sa iyo, kundi ang katotohanan, ikaw ay anak ng Diyos at may Diyos na namatay para sa iyo. Iyon ang halaga mo. At ito ang maganda, ha? Ito ang maganda. Nababago ang ekonomiya, nababago ang takbo ng buhay, nababago ang ginagawa, pero ang halaga mo, hindi ka naman nagbabago. Kung gaano ka kahalaga sa Diyos nung binayadan ng Panginoong Jesus ang kaligtasan mo sa cross, yon pa rin ang halaga mo sa Kanya ngayon. Hindi nababago ang iyong value. Di kayo meron nagde-depreciate, ano? Di kayo pag bumili ka ng kotse, unang sasakyan, bukas, 10% na ang binaba niyan. Nababa ang value, ikaw hindi. Noong binayadan ng Panginoong Jesus sa cross ang iyong kaligtasan, kung gaano ka kahalaga noon, hanggang ngayon, yun pa rin ang halaga mo. Hindi nababago. Kaya naman, ito na. Because God is your only source. Pwede ka nang mangarap ng lampas sa iyong kakayanan. Merong isang ama na dinala sa mga disipulo ang kanyang anak na may masamang espiritu. Basahin ko sa inyo, Mark 9:18 and 19. Sinabi ko sa iyong mga alagad na palayasin iyon, ngunit hindi nila magawa. Verse 19, sumagot siya at sinabi sa kanila, kayong lahing walang pananampalataya, hanggang kailan pa ako makikisama sa inyo? Hanggang kailan pa ako magtiti sa inyo? Dalhin ninyo siya sa akin. So, na-rebuke ni Jesus ang mga disipulo. Verse 21 and 22. Tinanong ni Jesus ang ama, gaano katagal na nangyayari ito sa kanya? Sinabi niya, mula pa sa pagkabata. Verse 22. Madalas na siya inihahagis dito sa apoy at sa tubig upang siya'y puksain. Ngunit kung mayroon kang bagay na magagawa, maawa ka sa amin at tulungan mo kami. Kahigpit na rin sinabi nga rin. Ngunit kung meron kang bagay na magagawa, alam mo kang kausap di kay Jesus. Ay tinanong kung may magagawa ka, tulong-tulongin naman kami. Kung may magagawa ka, kung nakikilala lang niya ang Panginoong Jesus, hindi niya mababanggit yon. Ito na ngayon ang sagot ng Panginoong Jesus, Mark 9:23. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ibinalik ni Jesus, hindi ako, ikaw. Walang problema sa akin kung ang pinag-uusapay kakayanan. Tingnan nyo ha, sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng bagay ay maaari mangyari sa kanya na nananampalataya. Sabi ng ama, kung meron kang bagay na magagawa, Jesus, sige na naman, maawa ka sa amin. Kung may magagawa ka, kaya sagot ng Panginoon, hindi ako, wag ako. Ikaw, kung kaya mo. Bakit? Sa akin, walang imposible. Sa iyo Sa lahat ng bagay ay maaaring mangyari sa kanya na nananampalataya. Inalis ni Jesus sa kanyang responsibilidad ng pagtanggap ng pagpapala. Hindi kung mayroon akong magagawa, sabi ni Jesus, magagawa akong lahat. Ikaw ang magpasya. Hanggang saan ang kaya mong panampalatayanan? Dahil ang lahat ng bagay ay mangyayari sa nananampalataya. If we can only fathom this, if we can only really mapapasok ito sa ating spirito. Matanong ko kayo, ang ninanais ba ninyo ngayon ay lampas sa kaya niyong gawin? Ang inyo bang gustong mangyari ay lampas sa inyong kayang makamit? Hinahayaan mo bang sarili mo na mangarap ng lampas sa iyong sweldo? Gusto ko pong magkabahay. Magkano ang sweldo mo? 10,000. Ay nananampalataya ka. At ang sabi ng Panginoong Yesus, ang lahat ng bagay maaaring mangyari sa Kanya na nananampalataya.
Hinahayaan mo ba sarili mo na mangarap ng lampas sa katatayuan mo? Lampas sa kaya ng katawan mo? Dahil kung hindi pa, ang ibig sabihin, hindi mo pa ginagawa si God na only source. Dahil kung si God ang source, ang hingin mo ay ang lampas sa kaya mo. Dahil ang hinihingan mo ay Diyos na walang imposible. Dito sa mundo ay laging may natural limitations. Kaya dapat tayong manampalataya sa only source. Dahil punong-puno dito ng limitasyon. Pero kung sa Diyos nagmula ang lahat ng bagay, ibig sabihin, pwede tayong umasa sa Kanya. Magtiwala at manampalataya na tatanggapin ang hindi natin kaya na sa atin lang. Kung sa pamamagitan ni Jesus nagmumula ang lahat, then ang paraan ni Jesus, walang limitasyon. Kapag nakilala natin ang Diyos bilang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, at sa Jesus na ang pamamaraan upang magkaroon ng lahat ng bagay, then, pwede kang humingi ng lampas sa kaya mo. Ito lang ang gagawin mo. Masanay ka na wag isipin kung paano mangyayari. Dahil pag inisip mo kung paano mangyayari, ay hindi ka makakapanampalataya. Kaya ka nananampalataya, hindi mo kaya. Alam nga namang mamayai, ako po'y nananampalatayang mamayai, ako'y magkakape. Hindi yun nga ang kape, lahat kaya yun. Ako po'y nananampalatayang mamayai, ako'y magdo-donuts. May donuts din. Ay, yung angels noong isang linggo'y hindi pinaglabanan masyado ay talagang pagkasusosyal na rin mga taga JA1 Rosario. Ayaw ng angels, gusto'y Dunkin. O, kaya ngayon Dunkin na yan, ha? Thank you, Lord. Oh, bakit parang gusto niyong matapos na agad ako? Dunkin lang ang katapat. Okay. Huwag kang mag-isip kung paano mangyayari. Hindi ko nga inisip kung paano mangyayari tayo naka-Dunkin Donuts regularly. Aba, may isang church na gumaya, nakita. Pag ikay nananampalataya, huwag mo isipin kung paano, hindi ka makakapanampalataya. Aba, ipapaalala ko sa inyo, binibili natin yung lupa doon sa harapan. Ang laki na ng ating view dyan. Ginagawa na ang documents. Nag-down na tayo. Okay. Ay, siyempre, ang inyong pastor, ako'y may kinausap. Ito sabi ko, baka naman pwedeng makahiram sa iyo. At ibabalik sa iyo within a year. Ay magkano ka? Lahat. Masagot sa akin, nako, wala akong may ipahiram. Sabi ko, it's okay. God will provide. Alam mo, after a day, nag-message sa akin, nakipag-usap sa akin, sabi sa akin, ganito, kung may lupa, ibenta mo at ibigay ko na sa church. Yung paano, wag mong isipin. Dahil ang iyong hiniingan ay si Jesus na siyang paraan upang matanggap ang lahat ng bagay. Kaya ako hindi nag-aalala Hindi ako nag-aalala. Kung alam nila, sila ang mag-aalala. Nakakatuwa. Kung ikay manampalataya kasi hindi mo kaya. Ha? Bakit? Dahil God is your only source. Kung ako ang source mo, kawawa ka.
dahil napakaliit ng aking kakayanan. Pero kung ang source mo ay katulad ng source ko, ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng bagay, makakapanampalataya ka. At huwag kang mag-alala. Ha? Bakit? Yung iba kasi alam ko naman nung sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay, ay ibibigay gaw. Naalala ko yung si Kapitan Bong ng San Roque, yun daw kanilang evacuee, sinaro na sa school. Nilipat daw niya lahat dito. Akala ko mga taga-Namunga lang Nilipat lahat. Ang sabi sa akin ay sabi ko, doon na kayo sa JA1. Sabi ni Kapitan Bong, bakit? Ay doon ay meron generator. Kung sakasakalit mawawalan ng ilaw, may generator doon. Sabi ko ay bubuksan ko ga. Ay, oo, may generator. Ay, isang andar naman na yan Ay, sa bagay. Sasabihin ko lang sa munisipyo, areho resibo. Pero are nangyari. Ang sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay. Ang tanong, ay ibibigay ka. May sasabihin ako sa inyo, ipasok sa isip. Kung ibinigay na ng Diyos ang pinakamahalaga sa Kanya, kung ibinigay na si Jesus, ay yan pag naman. Lahat na hihingin mo, kahit anong laki niyan, ay pipitsugin na yan. Napakaliit na yan. Ay, nako. Pastor, ako po 2 taon nang nanampalataya, 5 taon na, 7 taon na. Ano ngayon? Wala pa po. Lumampas na po ang panahon ito, wala pa. Okay, may sasabihin ako sa iyo, alam mo ga, na ang panahon ay lalampas, manampalataya ka man o hindi. Lalampas din naman So, ano ibig sabihin, Pastor? Ay di manampalataya ka at huwag kang magduda. Lalampas din naman yan Dadaan din naman yan alam nga naman papadaanin mo ikin nagdududa, padaanin mo ikin nananampalataya. Dahil maya-maya, dahil maya-maya, ay makikita mo na. Amen ba? O sinong gusto maka-breakthrough na? Kilalanin mo ang iyong Diyos, kilalanin mo ang nagbibigay sa iyo, kilalanin mo ang hinihingan mo. Sa Kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Kilalanin mo si Jesus. Sa pamamagitan niya, ibinibigay ang lahat ng bagay. Kaya, He is the way, the truth, and the life. Kahit kayo matagal na naghihintay na kagalingan mo, ano ngayon? Manampalataya ka pa rin dahil darating ang iyong araw. Darating ang isang araw mo na matatanggap mo ang pinananampalatayanan mo. Huwag kang magdududa. Alam mo, kailangan minsan magalit ka mali ang pinaggagawa mo ng galit Magalit ka na, yung bang talagang ako'y nananampalataya. Magalit ka sa duda. Dahil yung dudang yan ay kanyang pinipilaya ng iyong faith. Gustong patagalin. Kaya pag si duda pa na yung bulong sa iyong hindi pwedeng mangyari, sabihan mo, kung ibinigay na nga ang Panginoong Jesus, yan pa naman ang hindi ibigay. Okay? In conclusion, huwag mo kakalimutan, kung sa Diyos nagmumula ang lahat ng bagay, then recognize it. Recognize. Sabi ng anak ko, acknowledge. Sabi niya, yun daw ang kanyang revelation ngayon. Ano yon? I-acknowledge na lahat ay galing sa Diyos. Sa Diyos pala nagbubuhat ng lahat ng bagay. I-acknowledge mo. Kailan mo ni-recognize na salamat sa Diyos at ikaw ay nakadating dito, nakakalakad, o nakadating ka dito, may sasakyan, o nakadating ka dito, Pastor naman yun naman yung normal, simple. Sino may sabi sa yung normal? Sino may sabi sa yung simple? Hindi mo kasi nire-recognize Alam mo ba sabi nung isang tao? Ito malimit na babasa Ako ay nagko-complain
dahil wala akong sapatos hanggang makasalubong ako ng walang paa. Na-recognize lang niya na dapat siyang magpasalamat sa kanyang tsinelas. Do you know what I mean? If everything comes from God, then acknowledge it. Sige. Dahil na-reveal sa iyo that God is the only source, acknowledge God every moment. Lord, salamat po. Salamat po. Kami ni Melody kumain sa Butejo. Bakit? 50% off. Kapag may BDO credit card. Ang puntos, kailangan makarating ka ng certain amount bago makuha yung 50% off. Ay kami lang ang tatlo ni Yaya na nakain. Order pa, malayo pa tayo eh. Hindi tayo makaka-discount. Busog na eh. Ay hindi naman pwedeng take out. Kailangan eh, kainin mo doon. Alam mo, sabi namin, salamat Panginoon. At nadadala nyo kami dito. Maaaring sa iba'y simple, pero nire-recognize namin na ito'y galing sa iyo. Salamat Panginoon. At pareho kami nagkatinginan, oo nga, salamat kay Lord. Kailan na nangyari sa inyo na kayo magkasama, magtitinginan kayo, kasi at parehong iniisip ninyo, gusto nyo magpasalamat sa Diyos? O pagka kayo nagkatinginan, unahan kayo sa complain, walang lasa. Kainaman na. Starting today, because God is the only source, recognize God, acknowledge God, thank God. Sa lahat ha, sa lahat. Sa lahat, simulan mo sa maliliit hanggang sa makita mo how blessed ang kanyang mga anak. At wag mong isipin yan ay normal, simple, pangkaraniwan. Who told you? Maraming mga tao ni walang kuryente. Ikaw mayroong kang batilek na lagi mong pinupuri. Hindi makaimek. Maraming mga tao ay walang tubig. Ikaw ay meron na lagi mong pinupuri. Imek. Ang iba, ang gulo. Dito, may gobyerno. Ang ibang lugar, walang vision, walang direksyon. Dito, may pinupuntahan. Sino na sa inyong nakapunta diyan sa bagong palengke? Pagkalalaking building, nakataas na ang bakal. Dito sa Rosario, 2 ang building, 2 ang palengke. Alam nyo, dapat tayo nagpapasalamat eh. Punuin natin ang pag-recognize. Punuin natin ang pag-acknowledge every day. Ay nako. Church, gawin mo itong habit ha. Baguhin mo ang iyong isip. Yaan mong masanay yan na laging nakikitang lahat ay galing sa Diyos at pasalamatan ng Diyos. I-acknowledge na galing sa Diyos. Amen ba? Come on, let's worship our King. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you,
Let's start thanking God now. Come on. I-specify mo, sabihin mo kay Lord, i-acknowledge mo, lalo na doon sa mga bagay na dati mo hindi na-acknowledge siya. Pasalamatan ng Diyos. Come on, start. Thank God. Come on. Salamat Lord sa aking pamilya. Salamat Lord sa aking lakas. Salamat Lord sa aking damit. Sige, go. Come on. Punuin ang langit ng pasasalamat. I-recognize mo na lahat na mabagay ay galing sa Kanya. Ito'y dapat ipagpasalamat. Before you today, and there's just one thing that I want to say. Come on, sige, come on. Salamat Panginoon. Salamat sa lakas ng katawan. Salamat sa kakayanang magtrabaho. Salamat sa trabaho. Salamat nakakapag-aral. Salamat sa aking magulang. Salamat sa aking kapatid. Salamat sa aking sasakyan, Lord God. Everything comes from you. Salamat, Lord God, sa para sa at merong church, Panginoon, kami napupuntahan. Salamat, Lord God. Salamat, Lord, sa ministry ng worship team, sa ministry ng media. Salamat, Lord God, sa malaking lugar. Salamat, Lord God, sa aming bahay. Salamat, Lord God, sa iyong pag-iingat sa amin. Come on, church. Continue thanking God. Salamat, Lord God, sa mga answered prayers. Salamat, Lord God, sa iyong pagpapagaling. Sige, come on. Pasalamatan mo si Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart. With a grateful heart, with a song of Now, praise, church, for the last with time, an outstretched sabay-sabay tayo arm, magpapasalamat I will sa ating bless your Panginoon. name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. And again, thank you, Lord. I just wanna Thank you, Lord. O Panginoon Diyos, marami pong salamat. Again, hayaan po ninyong maging buhay na namin ang pag-recognize, pag-acknowledge, pagpapasalamat sa mga bagay na meron kami, nararanasan namin, that we will always recognize you. Lord, makita ka lagi namin. Salamat din po sa pagpapataas ng aming faith, O Lord God, upang humingi ng mas malaki. Knowing that everything comes from you at naibigay mo na ang pinakamahalaga sa lahat. Salamat, Lord God, sa breakthroughs. Salamat, Lord God, at tatanggap na namin ang aming matagal nang hinihintay. Salamat, Panginoon. This we pray in Jesus' name. Amen.